Okay, so kung nakita nyo na po ay ating basahin. Ano man po ang translation na inyong hawak. Handa. Basa. Kaya nga mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y nakikiusap sa inyo na ialay ninyo ang inyong sarili bilang isang handog na buhay, banal, at kalugod-lugod sa Diyos. Ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. Huwag kayong magkiayon sa takbo ng mundong ito. Sa halip, hayaan ninyong baguhin ng Diyos ang inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang kanyang kalooban. Sa gayon, magagawa ninyo kung ano ang mabuti, kalugod-lugod at ganap na kalooban ng Diyos. Tayo po manalangin. Panginoon, magandang hapon po. Salamat sa bawat bahagi po ng pananambahan sa inyo. Bagaman po ang pagsamba hindi program. Ang pagsamba po ay buhay. Pero salamat po sa mga nagampanan na po na bahagi sa maghapong ito at maging sa awitan, pasalamatan, pagbibigay. Salamat po ng marami. Kayo po yung aming tunay na pinupuri and we acknowledge na kasama po namin kayo ngayong hapon as we listen to your word. Kayo po ang magpapala. Maging ang aming pong pastor na nasa Sorosoro ngayon, patuloy yung pagpapalain din po ang celebration ng anniversary ng Sovereign Shepherd Baptist Church. Panginoon, kayo po ang tunay na kakasi sa tagapagsalita mo at sa lahat ng makikinig, Panginoon. Purihin ka ngayon pong hapon. Pataw din po pala, Panginoon, sa lahat ng pagkukulang at kalabisan namin at salamat sa iyong pag-ibig sa amin lagi. Sa ngalan ng Panginoon Jesus, Amen. Makakaupo na po ang lahat. Bakit bawal ang sayaw sa GABC? Okay? Yan ay pwedeng tanong ng mga young people. Bakit nga ba bawal sa Baptist ang magsayaw? Ang galing-galing ko pa namang sumayaw. Okay. Well, una, nasa Bible ba ang dancing? Ang sagot ay opo. Okay? Ang word na dance ay nasa sa Bible. Okay? Nasa Bible po ang word na dancing. Ngayon, ang ating, ayun pala naman di biblical. Okay? Alam niyo po, ang narration or ang pagbibigay ng word na dance, iba yung narration at saka iba yung approval. Hindi porque yung narrative is not prescriptive, okay? So we need to distinguish the thing na yan. Kasi, I think may word na dance sa Bible, ay di pwede tayo mag-dance. Parang word na tights. Kaya tayo nagtatights, may word na tights. Parang gusto nilang i-parallel na porkit may salitang dance, which is narrative word, is equal na sa prescriptive o pinapayagan. So tayo po ay dapat na uunawaan natin na hindi lahat ng words or practices na hinayaan na sa Bible ay masulat ay prescriptive. Merong narrative, sinulat, sinabi, pero hindi lahat ng sinabi sa Bible ay prescriptive sa atin. Tulad ng halimbawa, nabasa natin sa Bible na inihahandog ang mga baby kay Molech. Tama? Nabasa niyo sa Old Testament? Porque ba't nabasa mo? May word, inihahandog ang bata sa jablo. Ano yon? Will you do that? Yun po yun. Hindi porket may salita na dance, dancing sa Bible, automatic it is a prescriptive. Okay? It is a narrative. Ninanarrate lang ng Diyos yung nangyari. So, when we say dance, and yan pa naman po yung usong-uso ngayon ang dance, and we can see that sa mga MTV, sa TV, sa halos lahat yata ng platform ay may dancing. Kaya nga iba lagi nagtitiktok dahil tuwan-tuwa doon sa nangunguros laging mga babae. Tan-tan-taran-tan. Yan, yung mga nagagagayon. Ngayon, ang tanong na sagutin po natin ay, bakit bawal ang sayaw sa GABC? Kaya po natin nilagyan ng GABC sapagkat hindi natin sinasaklaw ang ibang local churches. Okay? Kumbaga, baka sabihin natin, bakit last year we talk about bakit bawal ang sayaw sa Baptist. And then may lumapit sa akin, Kuya Henry, bakit meron dong Baptist na nagsasayaw na dito sa Taysan? Okay. Kaya baka ma-confuse yung ating mga members. So minabuti po ng ating pastor na hindi natin saklawin yung ibang simbahan. Kumbaga, kanya-kanya tayo ng pagharap sa bema. Kanya-kanya tayo ng pagharap sa judgment seat of Christ. So hindi natin sila saklaw at ito po yung posisyon ng ating iglesia.
Okay? Na tayo ay hindi nag-approve ng pagsayaw. Ang tanong ay, bakit? Okay? May binabanggit namang sayaw sa Biblia. And when we say dance, ano ang ibig sabihin ng dance? To move one's body rhythmically, usually to music. Tama? Yung dance. Yan, yung pahay nagayon-gayon na agad eh. So, yan yung rhythmic, mamaya wag na. And then, to engage or perform a dance, or to make an irregular series of quick, sudden movements. So, yan yung mga definitions sa Webster ng dance. And dance was mentioned in the Bible. Totoo yan. Ang dance ay minentioned sa Biblia. Ngayon ay ating ika-clarify po why hindi tayo nagsasayaw. Sabi, alay, bulok ikaw magsayaw ang Baptist kaya aayaw. Hindi ho totoo yan. Maraming member ng Baptist Church ay dating mga dancer sa kanilang mga school. Tama? Okay, mga dancer nung unang panahon. Tatay, pagka nagsasayawan, kitsi-kitsi-kiss me in. alam yung mga sinaunang tugtog. Okay, so, pero nung naging Baptist ay why we abstain from dancing. Number 1, punta na po tayo. Ito naman po yung aapat na dahilan. Number 1, ang sayaw noong lumang tipan ay hindi gaya ng sayaw ngayon. Okay? English. Old Testament dancing, kasi meron is definitely not the dancing of today. Okay? Halimbawa ng mga pagsasayaw na nabanggit sa Bible. Exodus chapter 15 verse 20. Ating tingnan sa Bible. Kasi ito po yung ma-encounter nyo pag kayo may mga nakausap na mga born again, charismatic, sila may mga holy dance. At nakakalungkot, meron din tayong kasamahang Baptist na meron ng holy dance. Apo, meron na. Yung dance ay nilagyan ng holy. Siguro sa araw ay merong holy rosary. Okay, holy fiesta. Apo, meron nga kino-convert na po yan. Ngayon, tingnan po ito sa Biblia. 15:20. At si Miriam, defensor po ito. Hindi. Ito po yung kapatid ni Moses na babae. At si Miriam na propetesa, na kapatid ni Aaron, ay tumanga ng isang pandereta, tamborin, sa kanyang kamay at sumunod ang lahat ng mga babae sa kanya na may pandereta at nagsayawan. O, di may sayawan nga sa Bible. Okay? Hinawakan ni Miriam ang tamborin and hindi ko alam kung anong tugtog nila dyan. And they dance. Okay? Another. Judges 11:34. Ito naman po ay tagpo ng anak ni Jephthah, ni Hepti. Hukom 11:34. At si Hepti ay naparoon sa Mizpa sa kanyang bahay at narito ang kanyang anak na babae. Tingnan, babae na naman. Babae talagang mahilig sumayaw. Hindi, may lalaki mamaya. Kanyang anak na babae ay lumalabas na sinasalubong siya ng pandereta at ng sayaw. Siya ang kanyang bugtong na anak. Liban sa kanya, wala siyang anak na lalaki o babae man. So ito'y nanalo si Jephthah. And then, pagpasok sa kanilang bakuran, sinalubong po siya ng kanyang anak na may pandereta at tamborin at sumasayaw. Okay, so dalawang babae na. O may lalaki rin. 2 Samuel 6 verse 14. Ito yung mga paboritong talata ng ating mga kaibigan and we'll talk about this. 2 Samuel 6:14. Okay, sabay-sabay natin basahin. Handa, basa. At nagsayaw si David ng kanyang buong lakas sa harap ng Panginoon. At si David ay nabibigkisan ng isang epod na lino. Aba. So, epod. Okay. So, yung tanong na-mention ba ang dancing sa Bible? Of course. Okay? Does it follow na porket minention ay pinapagawa sa New Testament Christian? Yun ang sasagutin natin na hindi. Ating balikan po ang mga nabanggit nating mga halimbawa. So kung nabanggit sa Biblia yan, bakit tayo ay hindi pa rin sumasayaw? Nagsayaw pala si Miriam. Nagsayaw si Miriam Defensor. Okay?
What's the opposite of progress? Congress. Okay. Nagsayaw si Jephthah. Ang kanyang anak. At si David ay nagsayaw ng buong lakas. Oh, ay di pwedeng sumayaw? Amen daw eh, amen. Talagang, well, totoo, pwede ka namang sumayaw eh. Pwede. Provided na dapat ang context mo ay ang mga ginawa ng mga yan. Okay? Ano ba ang kanilang pagsayaw? Okay, tingnan natin. Yung word na dance means to whirl. Parang whirlpool. Whirlpool. Okay? To whirl. Whirls my wallet. Whirlpool. Parang umiikot. Okay? Ating tingnan po. Bakit nabanggit natin na ang sayaw ng lumang tipan ay hindi gaya ng sayaw ngayon na ginagawa ng mga modern dance, ng mga holy dance, ang tawag nila, or social dancing? Because ano po ang context ba ng kanilang pagsasayaw? Under niya, number 1, ay may pagtatagumpay na mula sa Diyos nung sila po'y sumayaw. Okay? Abay, pwede pala yung pag nagtagumpay, sumayaw. Okay? Ikalawa, walang choreography. Ano ba nangyari doon kay Miriam? Nahawi ang dagat na pula habang hinahanting sila ng Egyptian army. At nang sila'y nakatawid na, ang sabi ni Moses, "See, together again." At bumagsak ang tubig. Ano ba yan? Kasi nung una, anong sinagot ni Moses dyan? "See, divide by 2." Okay, di nahati. Tumawid. Wala po sa Bible yan, akin lang po yan. At nung nasa kabilang dulo na si Moses at humabol ang Egyptian army, humarap ulit si Moses sa Red Sea at sabi, "Together again." Okay. Hindi yung together again na kanta. Bumagsak at namatay ang army ni Pharaoh. At nang nakakalat na ang mga bangkay ng Egyptian army at nagtagumpay sila, dyan napasayaw si Miriam. So ang pagsayaw na ito ay hindi yung parang sa atin nakikita ngayon. Sino rito yung dancer dati sa school? Dancer. Si Charmaine, si Loreline. Lance, itik-itik. Itik-itik. Pandanggo sa ilaw, tinikling. Si Pastor Ocampo dati ay yung head spinner, yung na break dancer, yung binabagsak talaga ang ulo sa sahig. Break dancer. Okay? Ano po ang kaibahan ng dancing nila? Ito hindi choreograph. Ito ay bunga ng pagtatagumpay mula sa Diyos. Ito'y walang choreography na 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay. Namatay ang Egyptian army to the right and to the left. Meron bang ganon? Ihagis. Woo! Ra-ra-ra. Sis bumba. Patay na sila. Meron bang ganon? Walang ganon. Ito ay parang, alam mo, yung nag-outburst yung tuwa. Yung pag nag-champion Kuya Ambet ang mga bata mo, national level, baka si Ate Ella lang, alam mo yung tuwa. Sino rito nag-champion na ang kanilang mga grupo dati? Yung pag nanalo, yun po yun eh. Nag-champion na yung sa liga. Nanalo kayo sa isang patampalak. O kaya ito, may matagal na backslider, naging rebellious sa church natin, and then all of a sudden, naririto at bumabalik na. Yun, yung wow! Wala, ang galing na! Yun yung sayaw na ibig sabihin. Hindi yung, bumalik si Nico, to the right, to the left. Walang ganon. Hindi ganon. Okay, at nagsusumba. Okay? Kasi po, ito ginagamit na. Ay ba, sa Bible ay may dancing. Ay, kumpara mo sa dancing ngayon. Ang dancing noon, wala itong choreography. Okay? Ako po sa THC, ang aming school ay pangbato din sa sayawan dati. Kita ko talaga ngiti! Sasabi ko, pag nasa talaga todo bigay, nakangiti. Miski pagod na yun, nakangiti, hindi tatanggalin, hindi tapos ang performance. Miski nga nasa back, yung hanggang yung closing, yung pag talikod, talagang, eto kaya, nakaganon sila? Hindi. Walang choreography. Ito'y out of joy. Nilang naglulundag sila,
they move their hands, they move their feet. Ang sample sa Bible ng nagsayaw, alam niyo kung sino? Yung lumpong pinagaling sa Biblia. Na ang sabi, nung pinagaling ng Panginoon, anong nang alagad yata yun? And he went leaping and clapping and jumping and praising God. Nabasa niyo sa Biblia yung lumpo na nagtatalon? Matagal na di kakalakad. Bigla kang, yun yung dancing na tinatawag. Not necessarily yung tayo ay may step 1, 2, 3, 4. Di kaya nung nagsasasayaw, laging, ano yung LA walk? Ano yung tugtog nun? Dan-dan-nan-nan, tan-nan-nan-nan-nan, tan-tan-nan-nan-nan-nan, Okay? Ang sayaw ng lumang tipan ay hindi gaya ng sayaw po natin ngayon. Number 3, hindi plinano. Ito ay sayaw bunga ng emosyon o ng pangyayari. Hindi planado. Bakit? Ang isip nga nila, papatay na sila ng Egyptian army. Nanalo. Si Jephthah naman, walang pag-asa sa kaliyang kalaban. Nanalo. Tuwang-tuwa yung anak. Aba, bumalik ang daddy. Buhay siya. So natuwa yung anak. Wala yung, okay, ready. Walang ganun-ganun. At nang si David, okay, nung si David, ano po ang context ng kay David? Napakatagal na ang Ark of the Covenant, yung parang box na ginto ay hindi madala-dalat, pinapatay ng Diyos ang nahipo. And nung madala sa Jerusalem, siya ay natuwa. Namuntik na siyang mahubuan. Di dapat pag nagsayaw ka pala, dapat gano'n ang iyong hitsura. Nakalinin ka laang, parang nakatapis ka lang. Kaya sabi ni Mikay, nung kanyang asawa, ano ba yung haring yan? Ba't ganyan yung mag-i-style? Di ba? Nabasa niyo po sa Bible. So, ang dancing nung unang panahon ay hindi gaya ng sayaw ngayon na planado, may choreography, hindi po yan. Kaya pagka ginamit po itong talatang ito, iba ang context nito sa ating sa panahon nila at sa panahon natin ngayon. So, yun po yung number 1. Ang sayaw, the Old Testament dancing is definitely not the dancing of today. Okay? So, yan po yan. Anong step kaya ng mga ito? Hindi ko alam. Walang ni-record sa Bible. Paano kaya naggagalaw si Miriam? We do not know. Walang record. Pero, hindi ito yung tulad sa ngayon. Okay? Si Romel ay yung sa araw na sa SM, nagkikwento sa akin, meron yatang labanan sa Batangas City dahil piyesta nung mga yung assuming, yung gusto maging mga BTS, ginagaya yung mga K-pop artist. Sabi, naku kuya Henry, para ikaw mga bulating na lagi ng asin, talagang paltukan-paltukan. Well, totoo naman, pagka manood kayo ng nagsasayaw, patayin niyo yung music. Yun ang ako yun ang technique ko, pag ako nanonood ng nagsasayaw, tinatanggal ko sa aking utak yung tunog, para ka kung talagang wala yung... Kailan mo kung maganda ang sayo pag may tugtog, tanggalin mo yung tugtog, gagagawa ng mga ito. Nagpuipilan tukang ganito. So, iba po yung atin. Okay? Iba yung ating position when we say may dance sa Old Testament. Number 2. Okay? Lipat tayo sa New Testament. Binanggit ba sa New Testament ang pagsayaw? Opo, binanggit din. Okay? Kaso lang, ito ang kapuna-puna. Ang bagong tipan ay bumabanggit ng negatibong pagsasalarawan patungkol sa pagsasayaw. Binanggit din naman sa New Testament yan eh. Kaso lang, negative. Hindi siya affirmative, kundi negative. Hindi siya for promotion, but for, alam mo yun, ikaw ay hinohold na wag mo itong gagawin. Halimbawa, Mateo 11:17, ito yung tungkol sa katigasan ng ulo ng mga Israelites at sinabi, tinugtugan namin kayo ng plauta at hindi kayo nagsisisayaw, nagsisipanambitan kami at hindi kayo nangahahapis. So sabi naman, ang titigas ng ulo, natugtog ayaw sumayaw. Di ba sabi, pagka ng tugtog, yun ang sayaw. So ito yung paglalarawan sa stubbornness ng Israel. Okay? Na dapat tayong Kristiyano ang matigasin ng ulo. Hindi tayo, we don't dance with the world. Okay? We don't dance with them.
Isa pa po, Mateo 14:6. Okay, basahin natin sabay-sabay. Handa? Basa. Datapwat nang dumating ang araw ng kapanganakan kay Herodes, ay sumayaw sa gitna ang anak na babae ni Herodias at kinalugdan ni Herodes. Alam natin ang kwento rito? Si Herodes ay nag-birthday, and then dumating si Salome. Okay, Salome. At ang anak ni Herodias ay si Salome at sumayaw. Okay, siguro belly dancing. Okay, kasi Middle East yan ang kultura dyan. So magagandang babae at nabighani si Herodes kay Salome sa anak ng kanyang kabit. Isipin niyo kung gaano ka immoral si Herodes. Si Herodias ay kanyang kabit, asawa ni Philip, Luigi. Inagaw niya at nirebuke ni John the Baptist. Sabi, ikaw nang aagaw ka ng asawa ng kapatid mo. Nagalit ang hari kaya pinukulong si John the Baptist. At while nakakulong si John the Baptist, so tuloy ang relasyon ni Herodes at ng kanyang hipag. Ang hipag niya ay may anak na maganda, si Salome. At si Salome ay sumayaw. At pati yung anak ay nagustuhan ni Herodes. Ano sabi? Kahit kalahati ng kayamanan ay ibibigay ko sa iyo. Hiling ka. Yan. At si Salome naman, dahil bata, hindi niya alam ang hihilingin, lapit kay mami. Mami, ano daw i-request? Anong request ni Herodias? Ibigay mo sa akin ngayon ang ulo ni Juan na tagapagbautismo. Lapit uli. And ang hiling ko po ay ibigay niyo sa akin ang ulo ni John the Baptist ngayon. Nagulat si Herodes sapagkat takot siya kay John the Baptist. Alam niyang propeta ng Diyos yun. Pero dahil nakapagsalita na siya, walang choice kundi papuntahan sa executioner and then pinatay si John the Baptist. Kaya tayong mga Baptist ay may negative talagang pagtingin sa dancing. Why? Because yung ating katukayo na Baptist, ang ikinamatay ay dancing din. Yun ang nag-trigger ng kanyang death. Pero ang punto po ay ang bagong tipan ay bumabanggit ng negatibong pagsasalarawan patungkol sa pagsasayaw. So, at pag binabasa ko ang New Testament, meron pa ba kayong ibang record ng nagsasasayaw sa New Testament? Na mga alagad? Meron bang alagad na rin sayaw ng Old Testament? Ng New Testament? Meron? Parang wala yata. Pero ang malimit po, pagka nyo binasa ang New Testament mention dancing in a negative angle or negative position. Kaya yun po yung number 2 nating punto. Ay nasa sa New Testament naman ang dancing. Yes, naroon nga. Kaso, ito ay nakatuon sa negatibong anggulo. Hindi siya pinakita bilang positibo. Pero may debate diyan. Paano kung ako'y sasayaw para sa kaluwalhatian ng Diyos? Oo ba? Parang ako'y magsusugal for God's glory. Kasi ako'y magbibigay ng tong sa church. Ano yan? Hindi pwedeng, alam nyo, may mga bagay na may isang pastor na dating Baptist din, na ngayon ay kung ano nang nangyari sa kanyang buhay, gumawa ng pasyong Kristiyano, pistang Kristiyano, sayaw na Kristiyano, lahat ng mga, yung lahat ng uso po sa mundo, yung mga makamundong gawain, ginawa niya na Christian. Parang sinasanitize niya ang mga bagay na hindi talaga bagay, tulad ng piyesta. Bagaman gusto ko mamista, masarap yung handa ng piyesta. Abay, ginawa niya para daw piyestang Kristiyano. Pasyon. O may mga dinagdag dyan, sina Veronica at saka so ano. Abay, merong ang pasyong Kristiyano. Ngayon may bago na din siya, sayaw Kristiyano. Dati pong Baptist yan. Sikat yan. Yan minsan hindi nyo alam na pinopost yung kanyang mga pinagagawa, pero may bago rin siyang view sa Diyos. Ang Old Testament, God is evil, and the New Testament, God is good. So pagka hindi kayo naging careful, baka kayo post ng post, magaling mangaral yun. Magaling mangaral. Mahusay. Okay. At yung sinusubaybayan ko din, ako'y bagong Baptist din.
Pero yan nga po, pagka tayo ay lumayo yung sa pundasyon, yung sa muhon, kaya nga may muhon, hindi hanggang dyan kalaang, yan yung limitation natin. Okay, number 3. Ang bagong tipan ay bumabanggit ng negatibong pagsasalarawan patungkol sa pagsasayaw. Number 3, ayan. Ating nga pong basahin ang point number 3. Ready, read. Ang bagong tipan ay nanghihikayat ng pag-awit, ngunit walang nabanggit na humihikayat ng patungkol sa pagsasayaw. Totoo naman nga. Yung principle of silence ng Bible. Okay? New Testament encourage singing, but no mention of encouragement to dance. 1 Corinthians 14:26. Sige, pakibasa nga po ako ng mga married ng 14:26. Dadalawa naman nga pala na rin, married to YP. Lahat po ng mga may asawa, handa basa. Ano nga ito, mga kapatid? Pagka kayo'y nagkakatipon, binanggit sa pagtitipon. Anong meron daw dapat? May naawit. Talagang kaya ang pag-awit, hindi lang nakakulong sa choir member at magagaling kumanta. Talagang pag nagkabigla ang bulahin, kanta ikaw! Kakanta ka. Okay? Okay, isang awit. Pero wala ka lang itong isang sayaw. Isang awit, isang sayaw sa iisang Panginoon. Meron bang ganung kanta? Okay? The Bible encourages us to sing. Okay? Ephesians 5:19. Mga young people, pakibasa ng Ephesians 5:19. Ready? Read. Na kayo'y okay, hindi. Binanggit diyan. Ang sabi ngay kayo mga usapan ng salmo, himno, awit na ukol sa Espiritu, na nag-aawitan na nagpupuri sa inyong mga puso sa Panginoon. Alam niyo, binabanggit ng mga kulturang are ay Korinto, malaswang lugar. Kung may banal na sayaw, dapat in-encourage ni Pablo na yung inyong sayaw dahil sa templo, inyo lang pagandahin, gawin yung maka-Diyos na sayaw. Yung inyong ay never gonna dance again, ay inyong gawin ng for God's glory. In Ephesians, sensual din na lugar po yan. Naririyan ang templo ni Diana. Ang Korinto ay lugar ding malaswa. Uso dyan ang mga dancing. Ephesians, uso ang dancing. Kung merong holy dance, dapat sinabi ni Pablo dyan na isanctify na lang ninyo. And then, pwede na yan sa church fellowship. Pero ang klaro ang iniuutos ay awit, salmo, himno, awit, na ukol sa Espiritu. Bakit tahimik ang Bible na hindi pinapagawa ang isang bagay? So kung hindi niya piniprescribe, hindi tayo dapat nagagawa nun. Di ba iniuutos yun ng Panginoon Yung isang specific na bagay. Yung pinapagawa, ang ating gawin. Yung hindi nakasulat, tapos negative pa ang pagkakasulat sa iba, tayo magiging cautious. Naunahan po? Yun po yan. So yun yung ating tayo diyan sa ganyan. Colossians chapter 3, verse 16. Sabay-sabay po tayo. Handa, basa. Manahanawang sagana sa inyo, ayon sa buong karunungan, kayo magturuan, magpaalalahanan sa isa't isa sa magitan ng mga salmo at ng mga himno at ng mga awit na ukol sa Espiritu, na magsiawit kayong may biyaya sa inyong puso sa Diyos. Colossae, European country din yan. So, ang itinuro pa rin ay mapuno kayo ng Word of God, and then kayo ay mag-awitan. Kaya napakaganda talaga nung kayo kumakanta. Tayo kumakanta po sa Panginoon. Santiago 5:13. Okay, handa? Basa. Nagbabata baga ang sinuman sa inyo? Siya'y manalangin. Natutuwa ang sinuman? Siya'y sumayaw. Hindi na nakalagay Ikaw ba'y may problema? Nagbabata. Namumroblema. Anong dapat gawin pag tayo nabibigatan? May problema. May pinagdadaanan. Anong gawin? Manalangin. Ikaw ay natutuwa. Anong dapat gawin? Di sumayaw. Awitan mo ang Panginoon. Okay? So kaya po, ang dancing
is not encouraged in the New Testament sa mga mananampalataya. Okay? Pero, hinikayat ang pag-awit sa Panginoon. So, doon pa lang sa prinsipyo na ito'y hinihikayat, yung isa hindi, ay siyempre, kaya hinihikayat ng Diyos gawin to, ito yung kanyang sinasang ayunan. Okay? So, ito yung number 4. At huli na po ito. Bakit bawal ang sayaw sa GABC? Konting review, ang sayaw ng lumang tipan ay hindi gaya ng sayaw ngayon. Kasi ang sayaw nun ay may pagtatagumpay mula sa Diyos, walang choreography, at hindi planado. Spontaneous, I mean. Then, ang New Testament ay bumabanggit sa dancing, pero negative. Ang New Testament ay humihikayat sa pag-awit, ngunit walang binabanggit na humihikayat na pangtungkol sa sasayaw. Tama po ba yan sa mga nagbabasa ng Bible? Wala kayong nabasang utos ang mga alagad? Apostol? Meron ba kayong nabasang sabi ni Pablo, kayo magsayawan? Si James, si John, lahat ng 12 disipulo, wala po tayong nakitang utos. Therefore, kung hindi iniuutos, wag ka naman magkusa. Ay, walang utos pero kukusain ko na Kuya Henry. Okay? So, ang safe, ang laging safe na interpretation sa Bible, you go to the clear text of the Bible rather sa no text in the Bible. Yan po ang turo sa amin sa Bible School. Pag mag-i-interpret ka ng isang bagay, pumunta ka doon sa yung positibo ang turo din kesa sa silent, parang ganare. Nasaan si Jesus Christ after ng 12 years old? Di ba? Si 12 years old nung huli nakita sa Bible. Tapos nagpakita siya ay 30 years old. Nasaan siya nung 18 years? Mahirap gumawa doon ng preaching. Bakit? Silent ang Bible doon. So kung silent ang Bible doon, ba't ka magkakalkal ng turo sa isang bagay na tahimik ang Biblia? Same way with dancing. Tahimik ang Bible dyan. Hindi yan ini-encourage na ginagawa sa mga churches. Ba't natin totoong pagtutuunan yung ang Biblia ay tahimik? Okay? Principle ng silence. Ito po lalo yung malala. Kaya tayo ay kontra sa dancing. Number 4. At ito talaga yung lagi na dahilan na mas malalim natin. Ang pagsasayaw ay kadalasang may kaugnayan sa gawa ng laman. Huwag po kayong tatanggi. Tayong lahat. Nakakapanood kayo ng sayaw sa TV? Sa Itbulaga? Yung Showtime? May Showtime pag. Nakakapanood ng mga artista, sina Taylor Swift, mga Beanie, nakakapanood ng mga short videos ng mga Blackpink, ng mga sikat na mga artista ng Korea at Pilipinas. Nasa birthday kami nung isang sa Mindoro. Di kanta lang kanta sa video, okay? Ba itong anak ko, natingnan ko si Amber, bigla. Siyempre, natugtog yung video, okay? Hindi mo na ako totoo natingin. Ba siyempre, nakatindig sa silya. Akala ko binabasa yung lyrics. Yung lyrics? Anong mali sa lyrics? Alam niyo kung anong pinagmamasa ng aking anak? Yung mga babae nagsasayaw sa likod ng mga nakanta. Ang mga born free as the wind blow. Pero ang yung mga babaeng magaganda. At si Amber talaga nakagana eh. Sabi ko ito, mamami si Amber, talagang hindi mapuknat. Ay kung yung bata ay napapatingin. Na-attract siya hindi sa kinakanta, sa nakikita. Ngayon, why we are against dancing? Kasi pwede naman, Kuya Henry, social dance naman yun eh. Pero alam nyo, bakit ito'y delikado? Okay? Because it's often associated with the works of the flesh. Look at Exodus 32. Ito yata yung tagpo na bumaba si Moses galing bundok ng Sinai at nagkakaribok sa baba. At sabi ni Josue, parang may digma, parang mayroong kagulo sa baba.
Kasi kinuha nila yung Ten Commandments sa bundok ng Sinai. Akin pong na-check yan sa history. Ang ganda pala niyang bundok na yan talaga ngayon. Okay? Nasa Saudi. Exodus 32:17. Anong nangyari dito? Ito yung gintong guya. Okay? May bakang ginawa, ginto na sa shape, guya sa shape ng ginto. Sorry. Ginto sa shape ng guya. Okay? Nababaligtad na to. 32:17. Nang pabalik na sila, narinig ni Josue ang sigawan ng mga tao. Tingnan sa sayawan. Bihira ang sayawang tahimik. Tayo po ito, tawagin na po natin ang ating mga inimbitahan sa ating piyestahan para po sa suite. Yan, medyo tahimik dyan. At talagang pagayang-gayan. Yun iuso yun sa sayawan. Wala nang masyadong gayan ngayon. Pero malimit sa sayawan, maingay yan. Look at Switzerland. Itong nakaraan, nasa 4 na po ang namatay sa isang bar. Why? Hindi nila napansing nasusunog na akala'y pa-effect pa yung pausok na yon. Unknowingly, may nag-uga ng champagne. Pumutok. Yung champagne na may sprinkler, di may mga champagne ganyan. Akala nila ay parang, party body! Oh, maingay. Switzerland, bansang akala mo'y napakaganda. And then, 4 na po ang natustang buhay sa loob. Why? Maingay. May kagulo. And they think na, siyempre uso yung sigawan dyan. They think na normal na, hindi pala alam na may nasusunog na at napakaraming namatay doon. Ito lang yan. Ito lang nakaraang mga linggo. Nangyari po yan. Tingnan ang nangyari kay Moses. Ang ingay doon, parang may digmaan. At totoo nga, ang nangyayari, may ingay ng labanan. Nako, sabi, ang narinig ko hindi sigaw ng tagumpay o ng pagtatalo, kundi ng awitan. At nang malapit na, anong ginagawa? Verse 19. Nang sila'y malapit na sa kampo, nakita ni Moses ang guya. Yan kasi yung Diyos-Diyosan sa Egypt dati. At ang mga taong nagsasayawan, ayun na ang nangyayari. So talagang associated, even sa Old Testament. At ano nangyayari dyan? Yan ang dancing sa, tingnan, may dancing din si Miriam. Pero itong dancing na ito, most of the time, ang dancing sa Bible, pag binabanggit po sa pagano, it's about sexuality. Sensuality. Sexy dance. It triggers the flesh. Nakakapukaw sa laman. Okay? Bihira may sasayaw ngayon mag-isa laang eh. Bihira yon. Malimit sa sayaw ay lagi may kapartner. Tama? Tama po ba yon? At pagka dumaiti na ang kamay ng lalaki, sa kapwa lalaki, bading pala. Merong kakaiba dyan. Tama po ba yan? Sa mga nakasayaw na dati? Alam naman parang tararan-tan, tan, tararan-tan. Alay, tararan, tan. Ano ba yun? Ay, siyempre, pagka-crush mo, dikit na dikit eh. Alam na alam ni Jander eh. Nanawa niyo po yan? Ganun yan. Laging tinyo po. Kaya under nito, ang pagsasayaw ay kadalasan na may kaugnayan sa gawa ng laman. Lust and seduction. Hindi ko na ilagay yan doon sa PowerPoint. Pero lust and seduction. The dance of Herodias, for example, Mark 6, is a cautionary tale of seductive dancing that lead to sin. Okay? So, ano ang ini-impose lagi ng sayaw? Ay, iwan ko kung pag may nagsasayaw, kabanalan na nasa sa isip. Meron ba noon? Wala. Laging pita ng laman at pang-aakit yan. Tama po ba yon? It's about lust and seduction. Okay? So, kaya tayo ay nag-a-abstain sa mga pag-sasayaw. Okay? Lust and seduction. Number 2, self-glorification. Di ba, gawa rin ng laman yan? Ang tawag ay, anong tawag doon sa
the yung sa the party animal. Yan ay term sa mga party na pag meron dyan tito running lasing na, tita talagang nagwawala, ang tawag sa party animal. Animal sa party. Hindi siya yung nagwawala doon. So sino nagpapasikat? Ang kanyang sarili. Ako may nadaan din po sa akin mga clip na ganyan Yung yabangan, nagyayabangan ng sayaw, world of dance. Ano kaya itong world of dance ito? Parang mga robot. Kanya-kanyang payabangan Talagang palakpakan. It's about self-glorification. Okay? So kaya po sabi rito, dancing draw attention to oneself or the body rather than God. Okay? Di pa pag may sumasayaw, sino yung naluluwalhati? Ang galing talaga ng Panginoon. Talagang ang galing. Nung nag-moonwalk si Michael Jackson, ang galing talaga ng Panginoon. Hindi. Ang naluluwalhati mo hindi ang Diyos. Yung nagsasayaw. Oo, at feeling niya siya galing na galing. Kaya nga laging TikTok na. Kita ko ang mga babae lalo. Nasa tabing karsada. Sayaw ng sayaw. Kahit saang lugar, nagsasayaw. Inyong tingnan po. Minsan nga parang naglalakad lang sa kalsada Parang may natugtog sa tainga nila sila Nag-aantanda. Hindi malambot ang katawan ko kaya parang may natunog sa kanilang tainga na kahit saan lugar, kita ko minsan naglalakad sa bayan. Ito yung mga bata. Iki mag-psychology, yung yung parang social experiment. Iki tumambay sa park. Pagmasdan mo, hindi lilipas yung oras ang pagtambay mo na wala dyan magpipipilandek. At nakaharap sa kanyang cellphone. At natutuwa na may nag-view. Tama? Nagla-live siya at gusto niya may nanonood sa kanya. Sino ang kanyang niluluwalhati? Sarili. Umami na, sarili mo ang gusto mong sumikat, hindi si Jesus Christ. Ang lambot ka ng katawan mo. Ang galing mong mag-zumba. Ang galing mong mag-backflip. Ang galing mong mag-breakdance. Ang gustong purihin ay siya. At pag ang anak ay magaling sumayaw, ang galing naman ining sumayaw. Dance, 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 dance. Ay, kayong mga baptista, tayo ay huwag mag-iingganya sa mga bata na dance, 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 dance. Ay ako yung may napakinggan. Ay baptist, ay sa galing ika ng aking anak na giling-giling, giling-giling, awa. Ay tuwa ang lula, tuwa ang tiya. Hindi po atin yan. Huwag niyong tuturuan ang mga bata na maging malibog, bata pa lang. Pagpepestahan ng mga pedophilia sa internet ang video ng inyong mga anak, apo, na inilalagay niyo yan diyan. Maniwala ka sa akin, maraming pedophile sa Pilipinas. Ano yung pedophile? Ang trip na asawahin ay bata. Ay itong matatanda, ang galing sumayaw ng apo ko. Ipipicture pa yan. Labas ang pusod, labas ang alam nyo na, sa inyo parang normal yan. Pero sa mga mata ng mga predator, sexual predator, maganda yan. Gusto ko yan. At baka unknowingly, ipinapahamak mo ang iyong apo, anak, kapatid, kasi hindi mo sinasaway. Oops. Bagaman karapatan niya at anak niya yan, pero dapat ikaw inaimik din ako, hindi tama yan. Kesa sabihin mong, yun, kagaling sumayaw niyan, then soda pop, soda pop. mga soda pop, mga, ano pa ba, mga tugtog ngayon, mga narinig ko minsan si Amber minsan nalantak din saan ganito nasasagap itong mga, wala pa kaming TV, pakakabit ako nga ng TV ang kwarto nang maraming matutunan. Self-glorification. And lastly, ang pagsasayaw ay kadalasang may kaugnayan sa gawa ng laman, immodesty and indecency. Well, nung unang panahon, totoo, pagka kukumpara yung dance nung una at ngayon, karinyosa, pandango sa ilaw, tinikling, itik-itik,
Yun lang magbabao ang hindi dahil ang may taklob ng bao lang. Ang damit ibao, delikado lalo yun sa mga ladies. Okay, yung mga maglalatik, sorry, hindi magbabao. In fairness sa kanilang dancing, yung sa ating mga kultura noong unang panahon, medyo decente pang manamit. Mga karinyo, ay ngayon, tingnan po, ano ang dancing ngayon? Very full of immodesty and indecency. To the point na talagang hindi na nahihiya. Talagang gusto yung magsayaw na ng naked, gusto na ikitang-kita na ang kanilang katawan ay bakat na bakat, ang kanilang hitsura ay kitang-kita. You know, yan na yung mundo po natin ginagalawan. At lagi, ba't record na maigsi ang suot? Bihira nakikita ko, yung mga dancer sa TV, bigyan lagi maigsi, ba't hindi yan hanggang sakong? Walang manunood. Nanuhaan niyo po yun? So anong punto? Laging may kaugnayan ang dancing, particularly this modern dancing today that we have, ay laging may kinalaman sa indecency. Dances involving suggestive movements, inappropriate touching, or focus on lust are warned against in the scripture. Inappropriate touching. Lalo kayo sa school, yung mga partner dance, uy, wala naman, bakla naman, Kuya Heri, yung katuwang ko, hoy, bakla ka dyan. Lalaki yan. Can men get pregnant? Men can make you pregnant. Di ba? Pambihira ka ako ang woke ngayon sa Amerika. Common sense. Men cannot get pregnant. Pero sa kanila, it can happen. Pero ang punto, yung bading, ano yung kagayaanan ko sa dance, bading. Sabi siya yung bading yan, lalaki yan. Ay, tomboy naman to, kuya, ng katuwang ko. Gender, babae yan. Ano mo yun? Kaya ingat po tayo, ingat tayo. Ano ang last point natin? Last verse. 1 Thessalonians 5:22. Hindi tayo legalist na parang tayo mas banal sa kanila. Why we are doing this? Kasi may caution ang 1 Thessalonians 5:22. Last verse po natin. Ang sabi ng Bible, abstain from all appearance of evil. Layuan ninyo ang bawat anyo ng masama. Ay Kuya Nari, harmless naman. Sa simula, anamoy harmless. Social dance, naman ay folk dance, maya-maya ay may cheer dance, maya-maya ay may modern dance, mamaya ay pagbakla ang professor mo, Kenneth, sexy dance, and +5. Hindi, totoo yan. Marami ngayong, At ito po yung inyong punahin. In fairness sa ating mga kaibigan sa teaching profession, ano ang kaugnayan ng dancing sa mataas na marka? Aking talagang iniisip yan. Puro performance-based. Pag nakasayaw ka, pasado, anong kaugnayan yan sa pagkikwenta mo ng economy, sa paggagawa mo ng budget, sa pag-handle mo ng iyong negosyo? It doesn't mean a thing. Pero dyan nakafocus ang education system ngayon, kaya nakakabangga natin ang mga nandyan eh. Ba't hindi mo ituro ng taxation? Turuan mo ng economics, yung pag-invest sa gold, sa silver. Paano ba ang tamang pagkikwenta ng buwis? Ay hindi eh. Ang ituturo ay, yan, 1, 2. Yun. Kaya ipapadala sa Japan. Totoo po yan. Kaya sa atin naman po mga Christian, alala sa atin yan na may dahilan tayo, bakit tayo ay tumatanggi. Hindi ka naman kasi marunong sumayaw. Abay, gusto mong makita? Wag na. Sample, wala. Hindi ka dapat mag-give in sa ganyan. Okay po? At I hope na ito yung makatulong po sa atin, sa ating pagtayo, sa ating mga pananampalataya. Tayo po yung manalangin, Panginoon,